Good morning to each and everyone. Welcome sa Lighthouse Bible Baptist Church. Nagpadayon ta mga igsoon sa churches in the New Testament. And we are now in the church in Ephesus. This is part number 1. Church in Ephesus. So, unsa may mga panghitabo sa Ephesus, mga igsoon, daghan kaayo. Naadiri gibadlong ni Apostle Paul katong silversmith Demetrius. Ilang gihimoan og image si Diana, the goddess Diana. Unya giwalihan ni Apostle Paul mga igsoon, naguba ilang negosyo. Wala sila naglagot kay gipakawawan ang ilang Dios pero nasuko sila kay wa na sila ginansya. Mao nay pagtuo mga kaigsuonan nga kwarta may basihan. Amen. Mayaw ta to ba kunti kana makaingon tag tinuod tingali na kay ngano ang ribulto nga ilang gibuhat wa may bayad. Libre ba gihatag? Pero kung adto ka libre mga igsoon, mura magway gahom. Kay ang dagway bati man. Di ba? Adto ka sa mga mahalon, nindot kaayo pagkahimo. Pero bisag unsa pa na siya kamahal, wag yun ay gahom kung dili bendisyonan. Dapat moagi yun na sa pinakagamhanan ang ilang kanang priest nila. Nga na ay high priest, nga tao rasad. So, kapabilin sa Old Testament, praise God, our high priest is the Lord Jesus Christ. Wala na'y pagkahunong ang iyang pagka-high priest. So kung siya ang high priest, kinsa naman ang priest? Kita. Kaya ang trabaho sa priest, pagwalis sa pulong sa Ginoo, pagtudlo sa pulong sa Ginoo, ato na ng trabaho karon. O nalipay batana? Mao nang duna tay royal priesthood. Apila sa atong Baptist distinctive. So ato nang barugan mga kaigsuonan. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us strength, wisdom, and I pray, dear God, that you will bless us, Lord, with your power and guidance sa pagsabot sa message, Lord, nga imong ihatag today. Musuroy mi sa kanang Ephesus, and please help us, dear God, to learn unsay angay namong i-learn para sa among pagpangalagad today. I pray that you will use me, empower me, O God, to preach your word with boldness and power. Thank you, Lord, for Apostle Paul also. Kay siya ang kasagaran gyud nga mo nga maisgutan karon. And I pray that you will bless each and everyone to have that kind of heart nga naa ni Apostle Paul, Lord. Salamat kaayo sa balang espiritu nga maoy among magtutudlo. And I pray, dear God, that you will be honored and be praised as we worship you today. In Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The Ephesian Christians stood strong despite urban excesses, persecution. Their faith encouraged Paul, who wrote them in his letter, to remain unified and steadfast in Christ. Bisan pa grabe ang mga persecution, si Apostle Paul, mga kaigsuonan, nakita niya ang mga believers sa Ephesus, grabe ang ilahang pagtuo sa Ginoo. Mao na gibuhatan sa Ginoo kanang pasuwatan sa Ginoo ni Apostle Paul ang Ephesian church in Ephesus nga magpabilin nga unified, steadfast in Christ. So atong isgutan una ani mga kaigsunan, the circumstances nga nahitabo sa church in Ephesus. So we are going to talk about 3 circumstances. And number 1, mga kaigsunan, Paul had visited this city at the end of his second missionary journey, but probably established the church at the beginning of his third trip. In Acts 19:1, naadiri nato makita mga kaigsunan before nato basahon ang chapter 18. Acts chapter 19, verse number 1, the Bible says, "And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain
disciples. Unya, diha na dayon nag-establish ang simbahan sa Ephesus. Alright? But in Acts chapter 18, dili nato sugdan mga kaigsunan ang mga circumstances nga nahitabo sa church in Ephesus in verse number 18 to 21. Naipanghitabo diri nga naagyo tayo ma-learn ani. In verse number 18, the Bible says, "And Paul, after this, tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria," kinsa iyang kuyog, mga igsoon, "and with him Priscilla and Aquila." Kinsa gani sila? The tent makers, businessmen and women. Manag-asawa ni. Ba nag-asawa? Negosyante. Alright? So, mo na mapuslanon yun mga negosyante, simbahan, mga igsoon. "And with Priscilla and Aquila, having shorn his head in Cenchrea, for he had a vow." Mo na si Apostle Paul, strong ang iyang commitment sa Ginoo, mga kaigsunan. In verse number 19, "And he came to Ephesus and left them there, but he himself entered into the synagogue and reasoned with the Jews." So kani mga Jews, mao man ni ang una gyud nga gipawalihan gyud sa Ginoo sa kaluwasan kay medyo hard-headed ning klase mga tawhana. Naa sila ilang kaugalingon nga baruganan, mga igsoon, maubitaw na nga karon panahon na pag ang atong anak gahig-o tawgon natong Hudiyo. Kung ang mga membro simbahan gahig-o tawgog mga Hudiyo. Kung ni backslide nibalik ng Hudiyo. Ingon na ba no? Murag nahimo siyang byword ba? Pag mayroon kitang Hudiyo, gahig-o. Pero dili gyud diha na mga igsoon. Karong panahon na, ang bisag asa, nagoy gahig-o gyud. No? Bisag Pilipino, nagagahig-o eh. Kanang Pilipino nga, kanang Kristohanon, o yadi mo tuo, Pilipino na nga gahig-o. Pero nga nung ma-byword, magyuna na itong Hudiyo, mga kaigsunan. So, gibilin niya sila si Priscilla and Aquila, pero nipadayon siya dito sa Ephesus, unya dito sa synagogue, mga igsoon. Kaya naaman ni kustumbre ang mga Hudiyo nga magpundok ni sila sa synagogue para magisgot-isgot og mga pagtulunan. Alright? So si Apostle Paul, nisod siya dito. In verse number 20, "When they desired him to tarry longer time with them, he consented not." Kaya murag giginahan sila ba sa tudlo ni Apostle Paul, gusto ta nila nga magdugay unta kadiri. Pero si Apostle Paul, wa siya nisugot. In verse number 21, "But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus." So dito na nibiya siya, mga kaigsuonan. Igo na siya, nihapit dito usa. O niya pagkahuman, nilakaw din siya, pero nagtudlo siya, nakatilaw sila sa teaching ni Apostle Paul. Ninduta mo rin, exciting kayo, no? Kung ikaw ba, makadungog ka ba, personally, makadungog ka sa wali ni Apostle Paul, makaingon tingaling kag, ari lang kabi. Yan na ingana ba? Naliman ka, oh. Hangyo sila, oy, pwede magdugay sa kadiri. So, ingon, yun kanindot manudlo si Apostle Paul. Pero lagi, missionary man siya, he cannot stay longer in one place. Magsige ko na siya balhin-balhin. Muna nindot kaayo nga kanang naay mga missionary ba to start a church. No, dili ka missionary ka anang lugar na anak ka magpakamatay. So, nagpastor na kadiha. So, dapat pag missionary, you are planting churches. Muna, daghantag mga gipang suportaran karon nga nagplant og church. Ya, daghan na sila gipang plant og church, nagbalin-balhin, mga igsoon, train the locals, and then mga locals, mao na nagpastor diha. Ingon ana ang mahitabo pag ikaw missionary ka. Alright? So si Apostle Paul, mga kaigsunan, sa second missionary journey niya nahitabo kaning Acts chapter 18. Number 2. The church may have been pastored by Apollos, Timothy, and Apostle John. So natay record diri, mga kaigsunan, ato ablihan sa Acts chapter 18, 24 to 28. Acts 18, 24 to 28. Ipadayon nato, mga kaigsunan, sa 18. In verse number 24, the Bible says, "And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria,
an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. So kani siya, nakadungog ni siya sa wali ni John the Baptist. In fact, na disciple ni John the Baptist, mga kaigsunan. So kani siyang tawhana, pagkasabot niya sa teaching ni John the Baptist, kabahin ni Christ, gidawat siya og siya, mga kaigsunan, nahimo siyang faithful servant. Nahimo siyang eager kaayo sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Pero sa dihang nadunggan siya ni Priscilla and Aquila, na may kuwang ni iyang teaching. Daghan mga Kristohano ningon na mga igsoon, naka-learn sila pero wala na kumpleto ba? Mao na nga pagka paminaw nila ni Priscilla and Aquila, kaning tinuod gyud nga nakasabot gyud sa kamatuoran, mga igsoon, they cannot stop but to explain and to express the truth. Mao na nga pagkadungog nila, ato ipadayon in verse number 25, this man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. So mura iyang nahibawan, pero grabe na siya ka-eager sa pagwali. And he began to speak boldly in the synagogue. Oh, nagapil-apil na siya tudlo sa kanang synagogue, mga igsoon. Whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him in unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. O na ang uban, kuwang ang kinaadman, pero pasalamat ta, bisag kuwang, nanudlo na. Pero di kinanglan ipapadayon, mga igsoon, kinahanglan kumplituhon gyud. Are you listening? Mao na kinahanglan the way of the Lord gyud, not the way of our person. Mao na daghan kay naka-learn, mga igsoon, pero nagdaladala ka sa ngalan sa tao. Dili gyud na pwede. When you go and establish a work, mga igsoon, you bring the name of Christ. Dili ngalan sa tao. No, ang iyaha diri na instrukan ra siya according only the baptism of John. Mo na ang iyang wali, mga igsoon, although ang giingon diri instructed siya in the way of the Lord, pero mao lagi didto rataman sa baptism of John. Mao na sa dihang nakutudloan na siya ni Priscilla na Aquila. Salamat gyud ta ani mga tawhana, oy. Pasalamat gyud ta ani. Very available. Amen. Wa man ko sila pananghiran gud. Walay pananghiran ba nga ato ning imit ni si Kuan? Tempa sige schedule sa atong trabaho ron, wa na. Di man pwede. O di ba pag busy kay ta, sorry ka na lang soul. Di gyud na matagag panahon ang kalag. Pasensya ka na kalag. Kay I'm busy today. Di ba? Pero si Aquila and Priscilla, wa gyud, mga igsoon, they have all the time for God. In verse number 27, and when, that was 27, mga igsoon, and when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace na. Lalimad ka pag adto niya sa Ephesus, nitabag siya og taman sa ginhawa, mga kaigsuonan, explaining to them about the grace of God. Tanawag, wala siya na sugatan ni Priscilla na Aquila, di wala siya na tudluan og insakto, mga igsoon. Sayang ang iyahang boldness ba? Sayang ang iyahang eagerness to serve. Kulang, mga igsoon. Murag gisukod ka pero kulang. Grabe ang imuhang eagerness but not complete, mga kaigsunan. Mura ka nag-inom og vitamin C ra, C. Ang mga tao, no, wag yung kalibutan na kasagaran, mga empleyado, mauro magyay ma-afford in town, vitamin C. O niya, nagtuo sila nga, pag nakainom sila vitamin C, okay na si body. Mga igsoon, ang vitamin C, mura na siya amplifier. Unsa may i-amplify niya kung wala kay nutrient. Unya, medyo ignorante ka ng mga vitamins ba?
Hindi ka, sige lang, pastor, nag-inom kong vitamin C, pero ako masang giapilan og vitamin A. Nga naman, sige mo kong buwan sa adlaw. Vitamin A din ha. Oh, A, adlaw. Di ka na vitamin S? San? Unsay makuha sa adlaw? Unsa nga vitamin? D. Vitamin D. Oh, di ka kasabot. Ang C is booster. So kung daghan kag nutrient gi-intake mga kaigsunan, pag inom ni mog vitamin C, nindot kay epekto. Di ba? Pero kung puro ra ka vitamin C, kuwang. So, ningon diri mga kaigsunan, sa verse number, ako balik kong basa, verse number 27, nitambang si Apollos, pag-abot niya dito, gidawat siya sa mga disciples, unya, grabe ang iyang tabang. Ni-help siya, help them much with, which had believed through grace. In verse number 28, for he mightily convinced the Jews, and that publicly showed by the scriptures that Jesus was Christ. Sakto na ang iyang mensahe. Mo ni nakanindot pag willing ka mga kaigsunan o niya badlongon ka, brad kuwang na brad sayop na brad. Wag yun nasuko si Apollos. Usahay kaning koreksyonan ta, maron tag malain ba? Pero si Apollos mga kaigsunan naa siya heart to learn. Di ba? Pagbadlong ni Priscilla na Aquila, 5 ka, pero kani si Priscilla na Aquila, nindot sa nig-espiritu. Wa man publicly. Samtang nagtudlo sa synagogue, wa man sila ni barog diha. Kuwang man na imong teaching. Privately. Pag human og tudlo ni Apollos, giduol din siya, arita dire. Sila ran tulo nag-istorya. Ing-ana mga igsoon ang klase sa pag-mentor. Amen? Mo na nga, very effective yun yung discipleship. Dili ka, grupo-grupo ba? Kay mainsulto man. Nalimag ka, wa may sayop sa iyang giingon, kuwang lang. Di man sayop mo, inom mo vitamin C, pero kuwang lagi na. Dili yun na ego. Mas maayon ang complete. Di ba? Complete. O niya, punani mo, para kanang fit jug ka, plus Fit Plus. Sa buwan ni mog mahiwagang kape. So, nindot ni nga naatay diskresyon. Kung panalitan naatay nabantayan ba nga kanang kuwang man ni iyang tudlo or sayop man ni iyang tudlo, ayaw diritso Kay kung gidiritso pa to si Apollos, posible ma-discourage siya or malain siya ni Priscilla na Aquila o wa ni siya nagamit diri sa Ephesians o sa Ephesus. Kay nasilo naman. Muna, importante yun kayo nga careful ta kita nga mga Kristohanon. Dapat discreet ta. Kung natin nabantayan sa iyo, mga igsoon, privately. Diri, mo ni, Brad, ana. Di ba? Gawas na lang kung kana bitaw, ang sinagog magod, sa kinsalay musod. No, gawas na lang inguani diri, palitan natay training preaching. Nakadungog man mo sa sayop, dapat makahibaw mo sa correction kay training man. So lahi na. Kay basig mo pud mo ba nga pastor ka ng training pastor private sa sa office. Unya ang katong natagaan nimong sayop. Church man ta. So mo na nga pag training publicly pug ka makahibaw. Pero di not to humiliate you but to let everybody learn. Ana ba? Kay di man pasabot nga sakto na training gani. Amen? Muna ka mong men, ay mo kahadlog wali diri. Kay you will never know kung asay sayop, kung di nimo kanang ihatag ang mensahe. O kabantay mo sa mga men diri nga magsigi og preach, tanawa, di ba nagka-improve? Nagka-improve. Unya, tanawa sila na lang mga kaigsunan, they will never be afraid to draw the sword. Anytime, anywhere. Di ba? Di na sila mahadlok. Pero katong wagi training, igato dito, siya ang gawin, hanaon ta ato, masulwin na yung gita to, ana nakataman. Di ba? Sayang yun. Kalag na guna unta. Di ba? Mao na nga kinahanglan,
kung ka up to teach. Mo na gisulti sa Bible. So si Apollos, gibaid siya, gitrain siya, because he has the heart to serve the Lord. And that is why when he knew the right doctrine, nagamit yun niya dayon. Unya, mightily pag yun ang gisulti sa Bible, he mightily convinced the Jews, mga gahiguni. Na-convince niya. Maigit siya matudlo po. And that publicly showed by the scriptures that Jesus was Christ. Daray, baptisma tano. We are what the Bible says. Never teach that you cannot show that it is in the Bible. And never believe any principles and practices that you cannot find in the Bible. Mara ko naamoy madunggan diha nga nanudlo, murag nindot kay paminawon da, murag sakto jud ka, but walay scripture ba? Paninglig scripture asa man na sa Bible. Kay dili baya tanan sakto paminawon, sakto gyud siya. Nabi ay simit right, unya doon na biya kay nag-simit right sa right. Gamay ra kayo na siya og kanang bikil mga igsoon. Makailad gud na, mo na makailad mga kaigsunan. So, dili nato tugutan nga mailad ta. Mo na nga always look for a scripture. Kay mauni ang atong basis what to believe in and what not to believe. So kung wala sa Bible, dili ma-prove nga kanang naa sa Bible, ayaw tuuhi bisan pa og kanang nindot paminawon. Amen? Kaya daghan kay prinsipyo sa kalibutan nga pagkaninduta paminawon. Di ba? Daghan kay diha nga ipang-post ingonana, pero kung imo na siyang i-scrutinize using the Bible, mga igsoon, makakita jud ka foul man ni. Worldly principle. So dapat bersikulo gyud ta, basihan gyud na nato mga igsoon. Mao na si Apollos, naghatag siya sa mensahe dito sa synagogue. Unsa iyang gigamit? Showing by the scripture. Scripture gyud ang gigamit. So, kinahanglan mastiron gyud ni nato mga igsoon kay bisag kinsa pa imong tudluan. If you can open it, malocate nimo asa gisuwat sa Bible. Kanang tawo nga imong gitagaan sa message mga igsoon, di ka na siya ka kuan, di na siya ka panagang ba, di na siya ka reklamo nimo. Kay naaman sa Bible. Amen. Mabitaw na mga Kristohanon, kanang ato ni balik-balik ko na kay hapit naman. Kanang mo celebrate og Christmas, unya imo badlongon, imo inon nga kanang dili na siya tinuod, di sad sila ka ingon nimo nga ganon di man ka. Kaya mo sa Bible. Unya mapabasa nila nga naa nag-celebrate ang mga apostoles. Naay mga disciple nga nag-celebrate. Usa lang good ka verse good. Wala. Pero na ako'y verse diha nga kana makaingon nga pwede mo relate, Jesus wept. Ikaw, siya imong giselebritan niya, di mao. Di nakahilak siya anaw. Unsa man mo di man na mo'y akong sugo ninyo. Nya, dagko pa kay mo gasto. Nya, di mao. Laliman ka na mga adlaw, pila ka buk mahubog. Napagay mamatay. Di ba? Nag-uli ang mga nag-away. Pero ana ra sang adlaw. Ceasefire sa tanon, naliman ka, gubat ha, nasod against nasod. Ceasefire sa palabyon sang Pasko. Pagkahuman sa Pasko, gubat na pod. Why nahunong? Why peace? Di ba? Ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, real peace. Mo na gusto niya pinumduman nato ang katong iyang gihatag nga kinabuhi niya dito sa cross. Kay mao to ang naghatag og peace. Dili ang iyang pagkatao. Alright? Naaman sa Bible ang iyang pagkatao. Naaman ang manger. Naaman, makita man nato mga igsoon. Amen? Pero dili 3 kings, 3 wise men. Wise men man to, nagdaog gift. Dili man to 3 kings. So daghang kay sayo mga igsoon, tuuhan man natong daghang sayo. Di ba? Unya ang popularity ni Santa Claus o ni Jesus,
Equal ra. Di man pwede, why Santa Claus sa Christmas kay why gift? Siya man nagda sa gift. Unya, wa biya ni lami ang Christmas kung why regalo. Tanawa na mga kinugos o kanang mga anak nga di pa tagag regalo ang naong tanawa. Di ba? Magmugot. Sa ito pa, unsa may sentro sa Christmas? Santa Claus. Di ba? Mo hisgutan, uy, pagatog na mong sayo, kay si Santa Claus mo anhi ini kagabi, di mo taga gift. Oh, nabay Jesus? Santa Claus. Unya, ang Santa Claus, mag-higson, magdepende unsay status sa inyong kinabuhi. Kay ang Santa Claus di ay si Papa ra. Kadaghang ilad ani oy. Bitay-bitay po taon may og kanang medyas. Ako nito o man ko nga naay Santa Claus pero gaduda na ko di man gyud ni tinuod. Pero sige la buhat kog medyas dako oy. Kamao mo ko mutahi, buhat kog medyas dako, wa magapoy sud. Ang sod sa gamay og medyas ug sa dako pareha ra man gyapon. Unya sa pagkakuryoso na gyud ako jang gihuwat kay sa nagsod si mama ra man day gasod, di man gani akong papa. Si mama ra in taon nagsud sa mga kindi. Asa bay Santa Claus? Pero di gyud na tinuod gyud bisag asa pa na lugar wa gyud na di gyud na tinuod gyud. Daliman ka, ilan na yun ang gipamatudan, gandi yun na tinuod kay maglupad man na ang iyang chariot. Asa magkakitag tinuod na. Niya iya mga reindeer, no, nga na si Rudolph, nga puwag ilong, mo'y mango, unya, mulupad na ang iyang manger. Muna, klaro dyan kayong tinuod. Pero nito ang mga tao, tanawan nyo na itinuod noon, oh. Di ay Bible, mga kaigsuonan. Di tuhuan da yun. Mo ni problema sa tao. Kay kung asa ni tinuod, dili tuhuan da yun. Alright? Mo ni si Apollos, mga kaigsuonan, usa ni nga nahimong leader sa church in Ephesus. And also in 1 Timothy, makita na to diri, si Timothy, mga kaigsuonan, chapter 1, verse number 3 to 7. The Bible says, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Kuanan gyud ni Apostle Paul si Timothy, Timothy, ibilin ti ka sa Ephesus, pero bantayin na ang mga Kristohano diha kay daghan kay mangingilad. And do you think mga igsoon karon wala? Na ay magpamimbro-mimbro mga kaigsunan, musod sa simbahan, unya, magsigig hatag og false doctrine. Magsigig hatag, mag-convince, unya, pagkahuman, panglangkaton hinay-hinay. O diba? Naitabo na diri. Nagpa-kuan-kuan ba? Nagpa-karniro-karniro. Iro na ito. Diba? Dili na ito tinuod. So muna, diri, giingnan ni Apostle Paul si Timothy, pagbantay Timothy. Verse 4, neither give heed to fables and endless genealogies, while lalis-lalis, kanalang tugi, which minister questions, rather than godly edifying, which is in faith, so do. Di ba? Gibawal, oh. Kana mga istorya ba nga, kinsa gyud nag-una, genealogies. Unya kanang mo drive lang into question upon questions, mga kaigsunan, o niya, walay mo come out ba nga knowledge nga makatunan yun. Ang dapat, godly edifying. Dili kay edifying lang gani na godly yun ang instruction. Dapat godly edifying. Asa naman tayo makakuha na? From the scripture. Dapat ang Bible mo edify nato mga igsoon. In verse number 5, now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned, from which some, having swerved, have turned aside unto vain jangling.
mga kaigsunan, naana ang kanang nikalit laglihis. Unya, tuwa sila ni adapt dito anang mga way kapuslanan nga mga lalis-lalis. So, dili na nato gina-accept. Ug mao na makita nato karon sa mga churches. Labayan lang ka og usa ka question para mo lead ngadto into another question and to another question. Unya, madugay ang mga naminaw, naglibog na. Kaya asa man ni padung? Di ba? May paningpingpong kay at least naara diha ba? Tanong kag tinis. Pero kani maglibog ka, maglinabayay og pangutana pero walay gitumbok nga lesson to edify each other. Gibawal na mga kaigsunan. In verse number 7, tanawan ni klase mga tawhana, nilihis na ha, swerve. So, unsay gisulti diri sa verse number 7? Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Wag gid sila kasabot, unsay ila gitudlo. Pero ga-desire sila. Daghan mga ingon ani mga igsoon. Ang ila rin yung trabaho no sa mga kasimbahanan, kamusod na sila, maghatag rin sila confusion. And you know who is the author of confusion? Satan is the author of confusion. Muna, ang gusto ni Christ, mga igsoon, ang gusto sa Ginoo, nga malig-on ang matag usa kay buhahan, inigsud ana nga sugo ni Satanas para libugon ang Kristohanon, dili ka masudlan. O sa may makapalig-on na to, discipleship. Discipleship rin yun. Tudloy ang usa ka tawo nga mahimo siyang able mutudlo sad ngadto sa sunod. Nga mutudlo sad ngadto sa sunod. Mutudlo ingon ana hantod nga managhan ang pundok sa simbahan kay nanudlo ang tanan. Imagine ra guna nato igsoon kung kamong tanan dunay gitudloan. Hangtod nga nahimo siyang mature. Then mo anha na siya sa simbahan bisag di na nimo kuhaon disciple man. Mo anha na siya, naa na siya desire to be with the Lord. Nahantod mahimo na siyang part sa body nga nakasabot. Ang uban nga magpabaptize lang kay para lang mabaptize. Dili man good. Sa diyang gidawat nimo sa Jesus, imo nang gicommit imong kinabuhi sa Ginoo. Gidawat nimo ang Ginoong Hesukristo. Mo na ikaw ang imong pong kinabuhi po gikip niya dito sa iyang gingharian na anytime mamatay ka langit ka. But ang baptism is different. You are committing your service to the Lord. That when you got baptized, ningon kas Ginoo ba, mga lagad ko nimo Lord. So keep your commitment. Mga igsoon. Ang una nimong imperfect, ang pagkaton, ang pagsimba, ang pagbasa sa Bible. Ang imong personal devotion. Mao na imong hinahinayon og kumpleto sa imong kinabuhi. You need to read the Bible every day. Dili kay maghuwat ra kag simba o na ka makaablig Bible. Sa ako nang giingon, one-sided ra na mga kaigsunan. Dili kayo mupilit ang pulong sa Ginoo kung wala kay personal devotion. Pero kung naa kay personal reading, naa kay personal study, when you come to church, anak ka ready to receive the instruction of the Lord and you will be more excited than others. Mo na nakanindot pag prepared ka. Amen? Mo na nga, dapat maglig-on gyud ta. Mo na gitudluan gyud ta mga kaigsunan, personal devotion, unya i-share gyud na imong knowledge because that is the authentication of your knowledge. Mura bag nasilyo ba? Nasilyo sa imuhang kinabuhi ang knowledge when you teach. Pero kanang imo rang nakatunan. Dali ra kay malimtan. Unya sila nakalimot na ka, mapuslan pa ba na nimo wa naman diha. Amen? Muna importante kayo nga magbinairay gyud ta. Muna iyang giingon ni Timothy nga nagtudlo dito sa nagbantay dito simbahan sa Ephesus. Ngano man daghan kayong mga false teachers sa Ephesus. Diha gani nagikan ang grabe nga business sa idols. Ato niya na malabyan, pero di sa karon. Alright? So, si Timothy, nagpastor sa church. Of course, si John,
the apostle, mao magyud nag-una dito. So siya may nag-receive, siya nag-accept dito mga kaigsunan. And then Apollos, nakita na to that when he went to Ephesus, nitabang gyud siya og taman sa ginhawa mga kaigsunan. Now let's go to number 3. Paul was there for 3 years. Acts 20:17. Verse number 17, the Bible says, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. So, ang pagtudlo ni Apostle Paul, mga kaigsunan, walay bisag unsa nga mga panghitabo nga nakabambag sa iyang pag-teach. Nagtudlo gyud siya sa church in Ephesus sa tanan niyang nahibawan, iyang gihatag sa ilaha. In verse number 19, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. Dili lalim ang iyang pagtudlo o pagsugod sa ministry niya sa Ephesus. Look at verse number 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly, and from house to house. Nanudlo gyud siya mga kaigsuonan. Mao na iyang giingnan ang church in Ephesus, kinahanglan maghinumdum gyud mo sa akong gitudlo ninyo. Ngano man, tanawa sa ilukso nato sa 31. The Bible says, therefore, watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Worth ang linuwas tudloan. Mao na mga pastors, mga kaigsuonan, daghan kay sleepless night, but it's worth. Dili gyud mo bati og kapoy mga igsoon. Ngano man, tungod kay ang kalipay sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga nangalagan sa Ginoo, nisunod sa sugo sa Ginoo para sa buluhaton sa Ginoo, ang Ginoo mohatag og joy sa iyang kasing-kasing. Not happiness. Muna bisag kapoy kaayo mga igsoon, ang joy nga ihatag sa Ginoo is enough to strengthen you to keep on. Muna ningon si Apostle Paul, kapoy kaayo, grabe ang mga persecutions nga nasugatan nako sa diyang nanudlo ko ninyo. Ingon anak ka grabe ang mga tao sa Ephesus. Pero ningon si Apostle Paul, wa gyud koy gi-keep back. Ako yung gihatag ninyo tanan. Muna ningon si Apostle Paul, pagbantay mo o paghinomdo mo kung giunsa ta mo pag-atiman. 3 years with tears, night and day. Liman ka na. In verse number 32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Pagkaninduta, mao na mga kaigsunan, ikaw nga natudluan, you will be commended to the Lord sa pagpangalagad. Pangalagad mo, oy. Kay ang inyong inheritance naa sa pagpangalagad pod. Amen? Na ang panalangin diri, wala dito sa gawas. Mao bitaw na gitudluan gyud mo mga igsoon nga ang panalangin naa sa pagpangabig og kalag. Kay lisod kaayo ba nga nagkat-on ka sa pulong sa Ginoo, but the place na imong gastuhan sa imong panahon, dili nimo ma-draw ang sword. Amen? Because the Bible is our sword na dapat atong i-draw mga kaigsunan para makapture na to ang souls of men. Ang problema ka di man nimo makuan kay kasab-an man ka. Di ba? Naamang ka sa lugar nga bawal magtabi. Nya pila ka oras ka nag-spend sa imong time diha. Unya, kauman, mayroon ka, ikaw mas trabahoan, ako i-share ni mo ha. Asa ba nga, ikaw mas trabaho, nawagtang naman. Sirit pa uli, oy, hadlok. Agi ko na mga kaigsunan, mabito akong gihawaan yun ako, niko kaning trabaho, di yun para sa mga Kristuhanon.
Murag atong gipakagamay ang Ginoo ba nga dili siya kaya mubuhi nato. Muna ako ni hawa jud ko sa akong trabaho mga kaigsunan kay di ko ka-serve sa Ginoo the way I should. Muna niyon to si Apostol Paul dahil mga panahon sa kinabuhi nato nga di ta kabuhat sa dapat natong buhaton pero katong di nato dapat buhaton maunoy atong gibuhat noon. Kinsa may atong gituman na unod. But when we begin to follow the Lord, He will let you understand, mga kaisunan, that He is able to provide all your needs according to His riches and glory. Ang question, kaya ba nimo siyang tuuhan? Kaya ba nimo siyang tuuhan? O, diba? Di mo katubag. Nangutana man ko ninyo, kaya ba ninyo siyang tuuhan na kaya niyang i-provide imong panginahanglan? No. Ayaw ko na mga igsoon nga nagpabilin ka sa una nga kanang Katoliko ba ka ba nga pwedeng musimba, pwedeng di, pwede ra bisag asa ka simbahan. Body man ang church. Body. Di man pwede nga ibilin usa nimo na imong tiil. Mabito na ang Ginoo, subo kayo siya magtanaw sa simbahan ngano man mga pungkol man No, inigtanaw niya sa iyang mga kasimbahanan ba? Tigil siya malipay kay hindi ang walay tiil, ay may kamot, may kuwang-kuwang ba? Mabito na nagsulti gid siya, ikalipay niya nga ang tanan magdwell. Fullness. Mga igsoon. It doesn't matter how many. Pwede man pareha gidakon ang body. Di ba? Nay gamay, nay dako, pero kompleto. Di ba? Sa man dako, pero kuwang. O niya gitapakan lang og mga bisita para way bakante ang bangko. Bisag kung saan pa nagkapuno, mga igsoon, bisag sugwak pa na, pero di na mga membro simbahan, dili na puno. Di ba? Ang i-consider sa Ginoong puno, kanang part sa body, complete ba? Diha siya mahimaya. Og sa dihang mahimaya ang Ginoo, imagine unsay ang buhaton sa simbahan. Di panalanginan. Dahil pa kasabot na igsoon, prinsipyo man sa Ginoo, di man na akong buhat-buhat. Muna prinsipyo sa Ginoo, muna gitudlo ni Apostol Paul, mga igsoon, nga dapat makasabot mo. No, ang atong inheritance naara diri. Ngano man nga imo mang tagaag dakong panahon ang kalibutan para imong kabuton ang victory sa imuhang kinabuhi. Kula magani victory sa kalibutan, liner ra gyud na mga igsoon. Victory liner. Pero diri sa simbahan, naa diri ang kadaugan sa matag Kristohanon. Basta magkat-on lang ta sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. In verse number 33, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Tinuod yun na. Si Apostol Paul, wala yun na siya nangandoy. Kanang sige siya dasig nga magpundok para dako og collection. Wala, mga igsoon. Kaya nga naman, ang Ginoo kaya siyang buhion. O siya, pastor, o niya, ang mga pastor karon, apil po ko ani. Wa man ko nagsalig sa offering. Nagsalig man ko sa Ginoo. Mga igsoon. In verse number 34, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. No, nagsige na kitag panudlo unsaon nga mabuhi mo nga libre mo para sa Ginoo. Di ba? Unya, ang uban ninyo kay magpaigot pa. Sa iyo sige paigot, wala gyud ka nakit-is buluhaton. Di ba kanang paigot kan taga. Sige paigot. Di na makit-an ni noon. Daghan kayong kabigonon, wala hinuong ka. Di ba? Kadaghang lugar nga pwede ta magsugod og buluhaton mga kaigsunan. But how can we start if no one will stay? Di ba? Kanindot ra na in the space of 3 years. Kanang lugar adto sa ko dito 3 years mag-establish og church. Unya diri mamatay ni diri biyaan kay wa may kugway disciple. Kanindot ra ana igsoon nga bak-establish tag churches unya
What about you? You will go to that place for 3 years or 2 years or 1 year to establish a church. Balik dayon ka. Di ba? Kaya man na nato mag-church planting. Pero ang pangutana lagi, pariha ba ka ni Aquila o Priscilla? Kay only Aquila and Priscilla, dire nakita nato mga igsoon, nga anak ka free mo transfer from one place to the next. Libre kay sila, nagkuyog-kuyog ni Apostol Paul. O ganong libre man sila. O mo sila dutihan. Basta ka na, hilom kayo, no? Liso di, amen? Because it requires strong faith. Kaya ba, mulayat ka ba? Ikaw na'y bahala, anak ko, Lord. Paglayat na ko, mga igsoon, wa pa ko kay baw, asa ko tugpa. Udyo kay baw. Sa kalisod sa kinabuhi before, gipalayat ko sa Ginoo. Udyo kay baw, asa ko tugpa. Basta ako lang, sigurado ko, nga gikuptan ko sa Ginoo. Kay baw ko nga, di ko niya pasagdan, kumulayat ko. So, nibunga ang akong pagtuo sa Ginoo. Pero kamo, nganong magduda man mo? Naa lagi sa kalag ang atong kalampusan. Hello? Naa sa kalag ang atong kalampusan. Kanus aman ta mo agak. Kanus ka makaagak og kalag. Kanus ama ka makadisipon. Agako nato sila padung sa Ginoo. So una, para mahitabo na, you need to free yourself yun. Libriha yun na imong kaugalingon. In verse number 35, tanawa ko siya tudlo sa mga tao. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Na-apply ba na sa mga Kristohanon karon? Mao na nga ang mga Christians, they are blessed kay nay maghatag nila ingonana. Pero mas nindot gining more blessed daw eh. We are the one giving. We are not the one receiving. Are you following? Kay maunay kanang enjoy ang kinabuhi nato ani. Muna niyon si Apostol Paul gipakita tamo. Muna niyon siya nga I am not desiring anything from you. Pero nagtudlo siya giving because it is more blessed to give than to receive. But it doesn't matter nga ang intention ni Apostol Paul para makuha niya ang ilang kwarta. Pero ang gitudlo ni Apostol Paul so that the people who will believe in giving will be more blessed. Muna ay dyan yung saypa, kung tudluan mo giving mga kaigsunan, ayaw ganin yung saypa nga, una-unaon ninyo nga, grabe mo, tudlo, giving na, muna nga, sayop na ka. Unya, ang naminaw baya ni mo, dili ako. In the first place, di ko ka magpadungog sa ako, But make sure nga, ang Ginoo, dili ka dungog ni mo. Kay siya rabagod ang mamadlong, dili ako. Siya mo'y nagkupot sa gripo sa panalangin, dili ako. He knows when to open the blessing and He knows when to close it. Are you listening? Ang problema kay di jud ka katon, gikandaduhan na lang. Giwilding na gyud. Di na gyud maabli. Magkaton taw eh. It is more blessed to give than to receive. In verse number 36, and when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all, and they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. Pinangga kayo nila si Apostol Paul. Mauna nga kinanglan, pagkat-on yun tao eh. The more nga ikaw nag-cut-on ka, nag-learn ka mga kaigsunan, the more nga ang man of God sa imong kinabuhi, precious kaayo. Guol kay sila kay si Apostle Paul mulakaw naman. Unya probably di na sila magkita og balik.
Muna gisulti diri sa verse number 38, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship. Part ways na sila. Pero si Apostle Paul, nahimo na niya ang tanan para ang church in Ephesus able mo barog by themselves. Ana kay importante ang pagtudlo, mga igsoon. Na kung dili nato ni i-adapt ang pamaagi nga gibuhat ni Apostle Paul to establish a church, puros luya ba? Puros kanabitong mura o kanang mga isda ang mga membro nga mga matay kundi laugan. Time pa. Unsa man mo klaseng Kristohanon, karnero baya ang giingon sa Ginoo. Kay kaning karnero, kamao baya ni manikasikay. Hello? Kamao mo share. Grabe share sa karnero ay samtang buhi pa. Naka-share siya, iya balhibo, kamahal ana. Unya, malipay pag siya makahatag. Kaya nga naman, the more mo hatag siya sa iyang balhibo, the more mo gaan iyang kinabuhi. Aga to mga karnerong laog, awa na, bugat kay kinabuhi. Ay kwa eh. Ay kwa eh, di na hapit kalihok. Mo na, ingana ta mga Kristohanon, maglinaog ka, di na kakalihok. Nga naman, awa na kay kalipay sa kinabuhi. Lagti na, ako na! Wa na. Ang imong naong, di na ma-drawing. Ang atong kalipay naa sa hatag. Kay mas malipayon guning more blessed. Mura ningon si Apostle Paul, kato ang gitudlo ninyo, hinumdumay gitutanan. Amen? Muna pasalamat ta, kaning simbahan na, gitudluan yun ta. Hinaot pa, mutuman ta. Hinaot pa, nga mo kwanta, mo sunod ta, ang ingon ni Apostle Paul, nga kanang, ingon diri, ayaw kalimot, ningon siya diri sa 38, akong basawag balik, sorrowing most of all for the words which he spake. Hindi na sila magkita balik. And they want Apostle Paul to teach them more. O na, tanawa, unsa pinakalas nga gibilin ni Apostle Paul, it is more blessed to give than to receive. Makalimtan ni mo tanan, pero pagkana ang di ni mo malimtan, mabalik jud ka dito sa kabubuton sa Ginoo permi. Because the key of our Christian life is giving. Giving. Di jud ka kalimot sa imo pagka-Kristohanon when you understand giving. Because Christian life is always giving. And the more you give, the more you receive. Mo na gingon, it is more blessed to give than to receive. Kaya wa man gingon, the more you receive, the more you receive. Di man, the more you give, the more you receive. So ganahan ba mo permi mo receive? Oh. Mo na ginakanindot. Pasalamat mo kay sa panahon ni Apostle Paul, wala pa'y multi-level marketing. Wala pa'y MLM ba? Wala pa'y leverage. Kuan in taon to iya ha. Kanang binagsa baligya. Kuan mo gusto, murag realty mo gusto iya god. Literal ba nga mga balay ba? Ingon ana, ipamaligya, tent. Mamuna, literal yun iya nga tent making. Okay? Iya ibaligya. So, capture ang mga tao. O karon, pasalamat mo nga na leverage. Di ba? We can win more people because leverage is duplication. Making a network. Okay sa may sulwiningon nimo, mangita pa ka, maglibog pagkakisa imong sulwiningon? Maglibog pagkakisa imong disipulon? Di ba? Unya, diha sa imong network, diha ipalusot sa Ginoo ang panalangin. Galaliman ka, anak, mga kaigsuonan. The bigger network you have, the more people will give.
Unya ikaw, dili ka ka mao mo give, ay shut down na sa Ginoo imong network. Wa gyud mo lihok ka na bisag usa. Hello? Pero ikaw, tither ka, giver ka, magyatagon ka bisag dili ra sa simbahan, bisag asa ka, magyatagon ka. Wala naman ka na pira ka bug eskwelahan diri sila Lapu-Lapu. Nga inigabli sa eskwela mga kaigsunan, makahatag ta og mga school supplies. Unsa kanindot ana? Di ba? Pila ka bug eskwelahan diri, public schools. Adtuon na to, daghan man kay nagkalisod diha. Unya ipadayon to nato mga igsoon nga nakigistoryata kinsa to mga malnourished, kato mga naglisod ba pero promising kayog utok. Tabangan na to. Di ba? Pero kung di mo musunod mga kaigsunan, what can we do? If you have no time, no wealth, don't have even health. Bata ko na to aton, sikag ubo. Di ba? Og tan-awon pa lang ka, murag mahadlok na mo pa doon nimo kay basig. Dati nga ni siya sakit, uy. Mas may nag-appear nimo dito ba, healthy kay kag dagway. Way tug pero murag nakatug. Nga na bitaw. Kay daghang pundo kuan. Gina na matug yun. Labaw nagmakatug. Di mo ra nagyog nakatug. Pero what I'm trying to say ba, daghan kaayo tang pwedeng mabuhat kung musunod lang gyud ta. Kay di gyud na mga kaigsunan nato ika-deny nga ang Ginoo kamaog gyud mo panalangin sa mga mutuman. With the right intention, your motive should be to give, not to receive. Tungod sa promise ba sa ato ang kuan karon sa leveraging. Tungod sa promise nga pagkadaghan ng kwarta niya, ang imong gitan-aw kwarta na dili ba pagkadaghanan na tumatabangan ani? Dapat ingon ana. O di ba? Insaktuhasan na inyong kasing-kasing kay sa akong giingon na katong pag last nga preaching, wag yun nalipay sa 3.4 million in 6 months. Tingali ang inyong kasing-kasing ba? Sa inyo ra kaugalingon inyong Ginoo na. O nang wala gihatag sa Ginoo nimo ang excitement. We can do it. So stop thinking of yourself alone. Kanang ikaw ra ba? Unsaon nimo mabuhi ka, unsaon nimo kabayad ka sa imong utang, unsaon nga makuan nimo kanang self-regard nimo ginahuna permi bitaw nga para manindot imong kuan, ingon ana ma-free na ka sa mga burdens, di gyud na mahitabo. It will never happen kay Christian man ta. Mahitabo na nga ma-free ka when you begin to think of others. Nabisan pa nagkalisod ka, imong utok ba, unsa man ako matabangan din ako, daghan na tabangonon ay. Mao na atong freedom. Giving is our life. If you cannot understand that, bugat ang kinabuhi nimo. Pero makasabot ka nga ang kinabuhi din nato giving, mo na i-open as Ginoo imong utok mga kaigsunan. Makakita ka nindutan na sa imong kahimtang ron. Na ka sa sistema mga kaigsunan nga mahimong posible. Tanawa na. Kay kanang 3.4 million, 3 golds rago na in a month. 3 golds. What if di ka mahunong? What if himo mong unom nga gold imong pangitaon? Unya mao sa imong mga tao. So na ka sa 7 million. Adi na tinuod lagi na kay system na siya. The system says. Di ba? What about what God says? Di mo sobra pas million, billion na kayas Ginoo. Wa may posible sa Ginoo mga igsoon. Mao lagi atong ibutang atong kaugalingon ba. Let's learn how to give. And let's enjoy giving. Amen. Kay mao ginagibilin ni Apostle Paul sa church in Ephesus. Paul wanted the church in Ephesus to be more blessed. And also me, I want you to be more blessed. Ayaw mo kana mabuhi ra mo anang
tagaan mo. Dapat mabuhi mo kay nang hatag mo. Amen? Kanayin yung mga kanayin yung mga young people, ayaw na tagay kwarta nga allowance. Tagay nagkape, hala, ibaligya ni, mo na allowance ni mo. Di ba? Bisa pag, pwede pa na ni mo tagag na po kakape kada adlaw. Hindi na kay allowance 1,000 kada adlaw, okay na mo na. Di ba? So, mo na atong kupyahon. Nindot kayo nang gi-challenge ni Apostle Paul, mga igsoon. And hopefully, this afternoon, maminaw mo sa message kay very encouraging. Encouraging jud kayo sa sa kinabuhi ni Christ, mga igsoon. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for teaching us this morning, kabahin sa church in Ephesus. Salamat kay Lord sa imong gitudlo nila. And I pray, dear God, that you will help us that we could learn also that it is more blessed to give than to receive. Tabangi imong mga anak, Lord, that we could prepare ourselves that in the next school year, open sa school, we could give school supplies, especially to those who are not capable to buy their needs sa school. I pray, dear God, na imo i-prepare ang kasing-kasing sa matag usa and help us to believe in you. Help us that you are able, Lord, to provide what we need. So please help us not to think of ourselves, but to think of others, how we could help them, so that you could guide us sa insakto nga dalan, sa insakto nga pagpanginabuhi para mapuslan yun minimo, Lord. And I pray that you will bless the invitation this morning. And I pray that you will guide them to come to the altar, O God, with the right heart. And this is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, istorya kasi